Nahuli na ang tinagurian ng mga militanteng berdugo, si retired Major General Jovito Palparan, matapos ang halos 3 taon nitong pagtatago. Siyang itinuturong na sa likod ng pagdukot sa 2 estudyante ng University of the Philippines noong 2006 at isinasangkot din sa iba pang kaso ng human rights violations. Binalak na raw noong sumuko ni Palparan pero nangamba raw siya sa dami ng banta sa kanyang buhay. Live mula sa NBI sa Maynila, may report si John Consulta. John? Jessica, makaraan nga halos 3 taong matyagang paghahanap, nalambat din ng mga otoridad ang umunoy napakailap na si Major General Jovito Palparan. Pasado alas 3 ng umaga kanina, dumating sa Santa Mesa sa Maynila ang pinagsamang puwersa ng NBI at Navy Intelligence and Surveillance Group. Sa CCTV footage, makikitang mabilis nilang pinaligiran ang isang bahay sa kanto ng Teresa Street. May pumuwesto pa hanggang sa bubong. Maya-maya pa, sumugod na papasok ang mga operatiba. Doon nila natatnan si retired Major General Jovito Palparan, ang tinaguriang berdugo ng mga militante. Dahil sa kabi-kabilang insidente na magpatay at pagdukot sa mga di umano'y rebelde noong siya ay nanunungkulan. Kabilang siya sa tinaguriang Big Six na tinutugis ng mga otoridad at may patong sa ulo na 2 milyong piso. Sinasabing siya rin ang nasa likod ng pagdukot sa 2 estudyante ng University of the Philippines Diliman na sina Karen Empeño at Sherlyn Cadapan noong 2006. Pero mariin itong pinabulaanan ni Palparan. Hindi totoo yan. Ang sa akin lang sana magiging truthful din sila sa kanilang accusation. Kasi ang dami nilang manufactured na evidence, no? December 2011 pa iniutos ng Malolos RTC ang pag-aresto kay Palparan dahil sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention. Sa halos 3 taon niyang pagtatago sa batas, malaki na ang ipinayat ng dating general. Mahaba na ang kanyang dating gupit sundalong buhok at may bigotet balbas na rin. Sabi niya, wala akong kasalanan. Bakit siya nagtago? Ibig sabihin, guilty siya. Ang feeling ko, pag ako'y nasa kulungan, helpless ako. And they could do something. That was mali man ako sa pag-isip, but that is my apprehension at my family's apprehension. Never akong nagkaroon ng feeling ng guilt. Gusto ko na talagang harapin yung kaso na yan. Naisip na rin daw noon ni Palparan na sumuko, pero nangamba raw siya dahil sa banta sa kanyang buhay. Hanggang ngayon nga raw, may mga natatanggap siyang pagbabanta mula sa mga miyembro ng New People's Army. Pero nang matunugan niyang malapit na siyang maaresto, hindi na raw siya nagbalak pang pumalag. So sabi ko, dito lang ako, binuksan ko, may sumulubong sa akin. Nagsalitaan na sila. Sabi ko lang, kaya I'm jail Palparan, ako hinanap niya. Isinailalim na sa booking procedure at medical check-up si Palparan. Doon na pag-alaman na meron siyang diabetes at sakit sa puso. Hihintayin pa raw ang rekomendasyon ng mga doktor para matukoy kung i-hospital arrest ang dating general. Stable naman ang vital signs niya at may dinadaig lang siya na masakit sa gilid niya. Wala pang commitment order na nilalabas ang korte, kaya nasa kustodiya muna siya ng NBI. Gayunman, ang Bulacan Provincial Jail, inihahanda na ang isang detention cell kung saan daw posibleng ikulong si Palparan. Ilipat man sa Bulacan Provincial Jail o manatili dito sa bureau, tiniyak ng NBI na kanilang pag-iigtingin ang pagbabantay kay Palparan para masiguro ang kanyang seguridad. Aminado ang mga otoridad, hindi naging madali ang pagtugis kay Palparan. Unang-una, pinutol raw nito ang komunikasyon sa kanyang pamilya. Palipat-lipat din siya ng pinagtataguan. Karoon ng tasking yung mga different components. Some are operating in Region 3, some are operating in the Visayas, some are in Mindanao. And he has the talent and the skills to hide. So, hindi madali. Nitong linggo, may nagtip daw sa mga operatiba na 3 buwan nang tumutuloy sa Santa Mesa si Palparan hanggang sa namataan siyang nagwi-withdraw mula sa ATM. Yung pattern ng ATM card, yun lang isa sa dahilan kung bakit natuntun kung nasaan siya. Noong nakarang taon, nagparamdam pa raw si Palparan kay mismong Defense Secretary Volter Gazmin na susuko. He wanted to surrender to the President. Sabi ko naman kay Pangulo, bakit sa'yo magsusurrender? Sa amin na lang. Nung sinabi kong sa amin na lang, wala, nagtago na.
Well, yung mga tumulong sa kanya, nagkumpub sa kanya, iimbestigahan mo talaga namin kung sino-sino sila. Inaabangan, Jessica, ng NBI kung maglalabas ng kautusan ang Malolos RTC kung ididirekto na dito sa Bulacan Provincial Jail itong si Palparan o mananatili dito sa NBI. Jessica. Okay, John, napaka-interesting malaman yung inside story kung paano siya natiktikan ng NBI. Tama ka doon, Jessica, na talagang matyaga yung ginawang proseso ng pagtutok ng NBI. Pero ang maliwanag din dito, Jessica, ay tumulong din ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para magsama-sama yung kanilang mga impormasyon at mabuo yung estratehiya para tuluyang malambat at mahuli itong si Palparan. Pero sa ating mga impormasyon na nakalap dito sa NBI, Jessica, yung mga ginawa nilang mga diskarte ay nag-rely heavily doon sa human intelligence. At nakatulong nga rin dito yung mga tipster na kanilang nakuha, lalong-lalo na noong petsa ng August 10, kung saan ay napakalaking breakthrough daw yun, yung info na yun na kanilang natanggap. At naging dahilan kung bakit sila nagsagawa ng surveillance operation. Ilang araw itong tumagal, Jessica, hanggang sa nagkaroon sila ngayon ng visual confirmation sa presensya nitong si Palparan, ay katuwang itong mga tauhan din ng AFP ay nagsagawa na sila ng operasyon at nakuha na nga itong si Palparan, Jessica. Curious lang ako na dun sa sinabi na na-trace siya dahil dun sa kanyang ATM withdrawals. Ano yun? May nakakita sa kanyang nagwi-withdraw o na-trace siya through the bank, John? Alam mo, Ma'am Jess, isa sa mga impormasyon na lumutang ay siya mismo yung nag-withdraw yun sa ATM machine na yun. At marahil ay nagpakampante siya na hindi siya magano makikilala, mabilis lamang yung transaksyon. At makikita natin, Ma'am Jess, talagang sa unang tingin, hindi mo talaga makikilalang siya si Palparan dahil meron na siyang bigote, payat na, mahaba na yung buhok, at talaga namang medyo maluluwag yung mga damit na kanyang mga suot. Pero, Ma'am Jess, ito hindi nakaligtas sa pagmamatsyag at pagtugis nga ng kamay ng batas. At sa araw na ito ang kanyang talagang tinakdang araw para mahuli na rin ng mga otoridad, Ma'am Jess. Okay, so visual confirmation, nakita siyang nagwi-withdraw. Hindi na-trace yung nung bangko na siya yung nagwi-withdraw. It was not through the banks, John? Actually, ma'am, sama-sama na yun, dahil may mga impormasyon kasi na hindi natin maaaring i-divulge kasi baka masunog yung ibang mga operasyon, Pero merong mga kaparaanan silang ginagawa at kabila na nga rito yung ilang mga bagay-bagay tulad ng mga cellphone numbers, ng mga ATM account na maaaring gamit ng mga mahal sa buhay nitong mga fugitives. At kapag nagkaroon ng pattern, ito ay ginagamitan ng scientific method para nga mailatag yung maaaring habit nitong mga pugante at nagiging instrumento para makuha sila ng mga otoridad. Pero maliwanag ito, Ma'am Jess, tulong-tulong talaga at nakakatuwang tingnan yung pagkakapit kamay ng ating mga otoridad para magkaroon ng malaking bunga. At ito nga, patunay ito, Ma'am Jess, na sa tulong nga ng pagbibigay o pag-share ng intelligence reports ng NBI at maging ng AFP ay magbibigay daan ito para malambat sa wakas ang isa sa mga pinaghahanap dito sa ating bansa, Ma'am Jess. Di ko lang maiwasang mapaisip kasi nabanggit yung ATM di ba pag nagwi-withdraw ka naman, alam pala nila kung sino yung nagwi-withdraw. Dahil nakita natin dito sa kaso ni Palparan kung na-trace nga siya through the ATM. Actually, Ma'am Jess, magandang tanong talaga yan. Pero marahil ay bibigyan na lang natin yan sa ating mga operatiba dahil marami pang pinaghahanap. Yes, pero dyan sa kanila mismo nang galing yung impormasyon na-trace daw nila dahil sa ATM withdrawal. So, may paraan pala na pagka ikaw ay nagwi-withdraw sa kahit saang sulok ng Metro Manila, ATM, kahit anong oras ng gabi, natitrace din pala ng mga otoridad kung sino yung nagwi-withdraw na yon. Nakita natin yan kay General Palparan. And in any case, that deserves another story. Pero John, alas ito sa NBI. Alas ito para sa NBI. Pero in military parlance, bukol para sa mga militar na hindi nakahuli sa kanya kahit sinasabi nila na matagal na nila itong hinahanap.
Well, ma'am, talagang hindi kasi naging madali, ma'am, mahigit or halos 3 taon nga tumagal itong paghahanap kay Palparan. At sa kwento nga nitong si Attorney Romel Vallejo, ang pinuno ng NBI AOTCD, talagang merong mga muntik-muntika na, ma'am Jess, na mga pagkakataon na maabutan sana si Palparan. Pero talagang napakapalos, ika nga. At may mga pagkakataon pa, ma'am, na merong mga strike dito sa area ng Pampanga, meron sa Bulacan, talagang puyatan, tutukan ang ginagawa ng NBI, pero talagang naging mailap si Palparan. At siya mismo ang umamin kanina, ma'am Jess, nung sinasabi nga niya na nung kanyang nakaraang mga 4 na araw, medyo nakaramdam na siya ng hindi normal na sitwasyon sa kanyang kapaligiran. Pero ang pagkakamali daw niya, ma'am Jess, medyo nagpakampante pa siya at nagmalagi pa siya ng isang araw at yung isang pagkakamaling yun ang siyang nagbigay daan para siya ituluyan ng maaresto, ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.